Ngayon nagpintas ta Domingo, gapuanan ta dinakamat na ako Jesus. Ti may isa nga pangari, nga maawatan tayo, gapuanan ta iti probinsya tayo ti Nueva Vizcaya, iti ili tayo nga aritaw, ket the main livelihood or the primary livelihood, iti pagbiyagan tayo, ket panagtaltalon. Amen? Farming is the most and the prevalent livelihood in our town. And the parable of the seed would remind us, farmers would understand of this. Nga ti bukel, ket maimula, tapno agtubo iti bukel. Ti saludsod, amin kadi nga bukel ket agtubo, katnung agtubo ti bukel. Generally, kung natayo po, a farmer knows, amu iti may nga mandalon, nga ti bukel agtubo laeng no maimula. Saludsod, dagiti mandalon, no agimula kayo ti bukbukel, amin kadi nga bukel nga imula yo agtubo isuda, haan. Dumagami na po kat adadagiti ubaw, dagiti ko na tayo haan nga makapagtubo gapuanan ta ko na tayo nadadail nga bukel. Kakabsa nagpintas garod nga intay man nga panpanunutin, di nakamat na ang Jesus. Nga ti bukel ket ko na tayo maimula, may puruwak iti daga. Ket nagpintas gapuanan ta upat nga klase ti nagdiswan ti bukel. Umuna, nagdisu iti dalan. May kadwa, nagdisu iti kabatuan. May katlo, nagdisu ti kasisiitan. Ken ti maude, nagdisu tinadameg nga daga. Nga dagitoy apong upat nga klase nga nakatinnagan iti bukel, iladawan namot dagitupat nga klase nga kinatao tayo, nga umawat ti sao ti apo, nga kunatay garod isu ti bukel. The word of God is the seed, and the sower is God Himself. Ni Apo Dios iti manalon. Umuna natnag ti bukel ti dalan. Nakatubo nga basit, ngem gaputa mapagpagnaan na tayo metlaeng. May kadwa na tinag iti bukel iti kabatuan. Nakapagtubo basit laeng, ngem gaputa narabaw ti ramot na, gaputa kabatuan isuna. Ket kunana idi makantang kayagen ti init na laylay, dagiti pagtubo amula. Tanangat nagango da dagos sugsipot ta di unay na kuneg dagiti ramot da. May katlo nagtinag ti bukel iti kasisiitan, nga isumitlaeng anang lempes kadakwada. Nang lempes kadakwada. Kaya kapsat king gagayem, dagitoy kunatay garuda po, dagiti pagilasinan, nga haan nga agbunga ti sao ti apo, gapuan ng tahanmot nga nasayaat, iti nakatnagan ken nakaimulaan na kadatayo. Kakapsat king gagayem, may palpalagip garud kadatayo, how do we listen to the Word of God? Paano po tayo nakikinig sa salita ng Diyos? Sa banal na misa, dalawa pong napaka-importanteng bahagi po ng banal na misa. Ito po ang liturhiya ng salita at liturhiya ng banal na Eucharistia. The Word of God and the Holy Eucharist. That is why napakahalaga po na sa bahagi po ng salita ng Diyos, makinig tayo ng mabuti. We'll listen intently to the Word. That is why it needs our ears and our heart to listen to the Word. Amen? Isugad kun kunata, ipasnek tayo tagdingeg. Ngayon maminsan kunatayo, apay nga tangahantay mauawatan? Bakit hindi natin naiintindihan? Bakit even in our ordinary interaction and communications to one another, hindi tayo nagkakaintindi? Bakit minsan ang mag-asawa hindi nagkakaintindihan? Hindi lang minsan, kundi kadalasan. Bakit ang magkapatid hindi nagkakaunawaan?
Bakit hindi tayo nagkakaunawaan? Dahil tayo po'y nakikinig, hindi ayon sa ating kagustuhan. Tayo'y nakikinig gamit hindi ang ating puso, kundi ang ating tenga lamang o kaya ang ating kaisipan. Sometimes, you see, you cannot understand because you don't listen intently and with a heart. Amen? Minsan na po, kung kuna tayo, ore aduti bagbagam, di may nga tao, numadi nakaikaskaso, there is what we call selective hearing. Pilyon laang tikait mo dinggan. Amen? Wan uren no tamtan na butob kaditan, kat sa uka nga sao, they don't listen to you because they only select what they want to hear from you. Because most often, we only listen with this mind. We only listen what we call to understand. But you see, when you listen from the heart, na ito po yung kulang sa mag-asawa ngayon. Ito po ang kulang sa pamilya ngayon. Ito po ang kulang sa ating community ngayon. Because we fail to listen with our heart. Because only few words, when you listen from your heart, you can actually understand what is being said to you. Amen? So, Kapsat King Gagayem, the same is true what our Lord Jesus Christ is telling to us. Magkakaiba po tayo sa pagtanggap ng salita ng Diyos. Kaya nga po, hindi po nagbubunga ang salita ng Diyos dahil nga hindi po tayo buong buo at buong kalooban na pagtanggap sa salita ng Diyos. Namaminsan kakabsat king gagayem kun kunatay garoda po. Numangmangig tayo ti sao ti Apo Diyos. Kun kunatay garoda po ket ni papaspasagida na ka. No dingdinggen tayo ti sao ti Apo kunatayo ket ni kasla sagsagidin na po Diyos. Kasla kunatayo kinakalabit ako ng Diyos. Parang kinikiliti tayo ng Diyos. At kadalasan alam natin na kapag binubuksan natin ang ating isip at kalooban at puso sa salita ng Diyos, ramdam natin ang salita ng Diyos na siyang naggagabay, nagbabago sa atin, binabago tayo ng salita ng Diyos at to'y patungo sa ating kaligtasan, sa ating ganap na pagbabago. Sat king gagayem, daytoy man garot, ti may palpalagip kada tayo tata. We need to listen from the heart. We need to open our minds so that we can understand well the Word of God. Kastamet, we can also understand the words of our brother, the words of our sisters, the words of those people who would like to talk to us. We need really to open our mind and our heart. We need to listen from them intently from the heart. Kakabsat kin gagayem, kung nagarod na po, Jesus, dumngeg ngarod, ti siya sino man nga daan pa nakaawat. Tano dumngeg ka, nga daan pa nakaawat, ken mariknam, gapwanan ta dumngeg ka, nga daan puso, agbanag ti sao ti Apo ken ka. Kaya maganda po, kapag tayo po'y nagsisimba, pinapakinggan po natin ng maigi ang salita ng Diyos. Kaya nga po tayo rin pong nagsasalita ng salita ng Diyos, we are proclaiming the Word, we are making sure that we also read the Word of God clearly to our community. As well as, sabi ko magarod, da kayo kakabsat, ulitik manen, si papasnek kayo.
haan laing nga simumulagat nga dumngeg, no digit silulukat itilapayag. Kin silulukat ti puso, adumngeg ti sao ti Apo. Kakabsat, the Word of God is powerful. The Word of God heals us. Iti sao ti Apo, iwanwan na tayo. Ti sao ti Apo, paimbagan na tayo. Iti sao ti Apo, iturong na tayo ti pagsayatan. Ken ti sao ti Apo, mangiturong ti pakaisalakanan tayo. And this is exactly the Word of God. The Holy Scriptures, the Holy Bible are words of God written by men for us and for our salvation. Let us listen to His Word intently so that the Word of God bears fruits in our life. Kakabsat ko na nagarod, no nadameg tayo nga daga, kapag himulaan ti sao, ti bukel ti sao ti Apo, agbanag ken agbunga daytoy ti ado. Again, let us listen to the Word with a heart so that the Word of God bears fruits in our lives. Amen.